Sa mundo ng innovation, madalas hindi ito dumarating na may ingay. Tahimik itong gumagalaw habang karamihan ay hindi pa handa. Ganyan po ang nangyari sa blockchain at mas lalo na sa XRP ledger. Habang ang iba ay abala sa mababagal na confirmation times at saka experimental use cases, sa XRP ay may malinaw ng direksyon. Ang goal po niya, hindi hype, hindi lang store of value, kundi real-world payments. Ipinakita po niya na ang value pwedeng gumalaw ng mabilis, maayos at may disiplina. Hindi ito aksidente, ito ay design choice. At dito po nagsimula ang tahimik na pagbabago na kalaunan ay yayanig sa buong financial system. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ano nga ba ang milestone na unang nagpatunay na posible ito? May isang moment po sa kasaysayan na madalas nakakalimutan ng marami. Ayon po rito kay John Squire, 12 taon na ang nakalipas nang si Chris Larsen mismo ay nagpadala ng Bitcoin gamit ang XRP Ledger. Hindi ito marketing stunt, isa itong live demonstration. Mensahe nito sa mundo ay interoperable value transfer ay hindi po teori. Ito ay gumagana. Sa panahong iyon, mabagal po ang blockchain standards. Pero ipinakita ng XRP Ledger na pwedeng pagdugtungin ang speed at saka reliability. Hindi kailangang maghintay ng ilang minuto. Hindi kailangan ng uncertainty. Isang galaw, isang settlement, tapos na. Paano naman po binago ng XRP Ledger ang technical expectations ng blockchain? Mula pa lang sa simula, iba na ang foundation ng XRP Ledger. Hindi po siya ginawa para makipag-unahan sa mining power. Siya ay in-engineer para sa bilis, efficiency at saka predictability. Ang consensus mechanism nito, hindi energy intensive, kaya mas stable at mas mabilis. Ang transactions pumapasok at natatapos po sa loob ng ilang segundo. Para sa mga institutions, mahalaga po ito. Hindi speculation ang hanap nila, kundi reliability. At dito po pumapasok sa XRP. Ipinapakita po niya na ang blockchain pwedeng maging financial grade infrastructure. Hindi po laruan, hindi excitement. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang speed sa totoong global finance? Sa real-world finance, ang oras ay risk. Kapag mabagal ang settlement, tumataas po ang counterparty risk. Kapag delayed ang clearing, apektado naman ang cash flow. Dito po pumapasok ang lakas ng XRP Ledger. Ang mabilis na settlement, nagbibigay po ng confidence sa merchants. Ang mga remittances, hindi na hinihintay. Ang mga institutions, hindi na naiipit sa operational bottlenecks. Low fees, consistent performance, at predictable settlement. Hindi ito hype words. Ito ay ang mga requirements ng global commerce. At yan ang eksaktong dineliver ni XRP. Ano naman po ang kaibahan ni XRP kumpara kay Bitcoin sa core mission? Mahalaga po ang papel ni Bitcoin bilang digital store of value. Pero iba naman ang misyon ni XRP. Ang XRP Ledger ay hindi po ginawa para lang itago. Siya ay ginawa para gumalaw. Tokenization, cross-currency transfers at saka efficient bridging functions. Bahagi ng kanyang DNA. Hindi po siya passive asset. Siya ay active infrastructure. Ang mga developer naglalatag po ng tools para sa automation at programmability. Kaya ang ledger, hindi po speculative playground, kundi working financial rail.
paano naman po lumalawak ang adoption at saka use cases ng XRP Ledger? Habang lumilipas po ang panahon, mas lumilinaw ang epekto ng early design choices na ito. Ang enterprise solutions ng Ripple umaasa po sa bilis ng ledger. Ang mga financial institutions, sinusuri ang suitability nito sa cross-border settlement. Ang mga developer, gumagawa ng applications na gumagamit ng XRP bilang liquidity layer. Real-time transfers, hindi na pangarap. Bawat bagong use case, pinapatibay ang ideya na ang strength or lakas ng XRP ay frictionless payments. Hindi po narrative, hindi theory, kundi execution. Ngayon ay bakit po ba sinasabing the future saw it first? Ayan. Ang pahayag na ito ay hindi lang poetic. Ang XRP Ledger ay may qualities na masyadong advanced para sa panahon nito. Ang market hindi agad nakaintindi. Ang institution hindi agad naniwala. Kailangan po nila ng proof. Kailangan nila ng years of uptime. Kailangan nila ng reliability. Ngayon, nariyan na ang ebidensya. At ang ugat nito, bumabalik sa isang simpleng demo ni Chris Larsen na kalaunan ay binigyang diin ni John Square dito. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Malinaw po ang mensahe rito. Binago ni XRP ang laro sa pamamagitan ng muling pag-define kung ano ang kakayahan ng blockchain. Ipinakita po niya na pwedeng magsama ang speed, efficiency at saka utility. Ang early proof naging simula ng tuloy-tuloy na transformation or matinding pagbabago. Habang lumalawak po ang adoption at dumarami ang use cases, nananatiling matatag ang original vision. Yan po ang fast or mabilis, reliable o maaasahan, at global payments. Hindi po hinahabol ng XRP ang future o hinaharap. Nauna po siya doon. Yan po yung aktual na sinabi ni John Square dito. XRP changed the game. 12 years ago, Chris Larsen sent Bitcoin through the XRP ledger and proved speed and real utility were possible. Since then, XRP has grown into a faster, more efficient evolution built for global payments, not just storage. The future saw it first. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.